Pino. May kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino. Katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan. Makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga pampaswerte ngayong 2024 ayon sa Feng Shui, alamin. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Na minuto makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Isa na namang mapagpalang araw ng Sabado. Uy, huling Sabado na pala ng buwan ng Enero. Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama na ho yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Kasama nyo ngayong umaga, ako ho si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ulo ng ating mga balita ngayong araw ho ng Sabado, bagong Pilipinas kick-off rally bukas, kasado na. 200 katao o 200,000 katao inasang dadalo sa natabing aktibidad sa Luneta.
Ilang kalsada sa paligid ng Quirino Grandstand isasara sa mga motorista bukas. Constitutional crisis ramdam na dahil sa Chacha ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Big time oil price hike. Ito na asahan sa susunod na linggo. 45% ng mga Pinoy walang nagbago sa kalidad ng buhay sa nakalipas na taon. Pagkukumpulan ng mga barko ng China muling napansin na naman sa Ayungin Shoal. 3 empleyado ng LTO huli sa aktong pagnanakaw ng mga plaka ng sasakyan. Mastermind tinukoy na ng PNP. Van nahulog sa bangin sa Baguio City. 2 ang patay. Sunog sa Lucena City. 4 naman na mga magkakamag-anak ang namatay din. At sa balitang showbiz, Bimbi Aquino uuwi na ng Pilipinas, magtatrabaho para matustusan daw ang medical bills ng kanyang inang si Chris Aquino. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ngayon sa detalye. Kasado na ang pagbabantay ng Philippine National Police sa seguridad ng bagong Pilipinas kick-off rallies na gagawin sa Quirino Grandstand sa Luneta Park bukas. Ayon sa PNP, may nakahanda na silang grupo na magbabantay habang may malalaking stage at naglagay na rin ng malalaking mga LED screen para makapanood ang mga dadalo. Inasahang magtutungo rito ang mga opisyal at kamani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ng mga barangay officials habang pangungunahan din ang event ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinaya na sa abot sa 200,000 ang 200,000 katawang inasang dadalo sa kick-off rally ng bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang kick-off rally ay pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga cabinet secretaries, mga government officials at ilang mga celebrities. Mapapanood din ang event ng bagong Pilipinas sa live stream na gaganapin sa linggo January 28. Hinikayat ni Marcos ang publiko na maging parte ng pagbabago para sa sarili, komunidad at sabayan. Maglulunsad din ang serbisyo fair ang iba't ibang hensya ng gobyerno na kabahagi ng kick-off rally. Kabilang sa mga serbisyong ito ang pre-identified beneficiaries ng Assistance for Individuals in Crisis Situation ng DSWD, clearances mula sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police, registration ng Pag-ibig Fund, PhilHealth at Philippine Statistics Authority at iba pang mga transactions sa GSIS, SSS at Professional Regulations Commission. Layo ng bagong Pilipinas na ilulunsad ng pamahalaan bukas January 28 na may kayat ng administrasyon ng mga Pilipino na magkaroon ng bagong pananaw sa ating bansa. Sa paliwanag ni Father Ranhilio Aquino, ang Dean ng San Beda University Graduate School of Law, madalas ay mga negatibo ang naisip ng mga Pinoy kung pag-uusapan ay tungkol sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng maraming may pagmamalaki tungkol sa Pilipinas tulad ng pagiging top tourist attraction ng bansa at ang mga kwento ng ating mga contemporary heroes. Binigyang din pa ni Aquino na mahalaga rin ang papel ng mga Pinoy sa pagbabago dahil makakamit lamang niya ito sa pagkakasundo ng mga mamamayan at ganoon din ng pamahalaan. Sinasabi natin, dapat pamahalaan kasi lahat na lang obligasyon ng pamahalaan. Ano naman ang obligasyon ng mga mamamayan? For example, sinasabi natin, ang dumi ng Manila, tayo lang naman ang nagpapadumi eh. See? So, the covenant between government and people is such that the people will also recognize and accept their role in making the country
as best a country as we can make it to be. Si Father Ranhilio Aquino, ang Dean ng San Beda University Graduate School of Law. Nakalatag na ang traffic rerouting plan sa paligid ng Quirino Grandstand sa lungsod ng Manila para sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally bukas January 28. Ayon sa MMDA, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ay sarado bukas ang mga sumusunod na mga lansangan. Ang Rojas Boulevard mula UN Avenue patungo ng P. Burgos. Magkabilang lane ng TM Calao mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Magkabilang lane ng P. Burgos Avenue at Finance Road, Maria Orosa Street, Bonifacio Drive mula Andas Circle patungo ng P. Burgos Avenue. Pinapayuhan ng MMDA mga motorista na iwasan munang dumaan sa mga naturang mga lansangan patungo ng Rizal Park. Kung hindi naman kayo kasali sa kick-off rally, mas mabuting humanap na ng ibang madadaanan. 14 na minuto makalipas ang alas 4. Nararamdaman na ang constitutional crisis sa harap ng pagkukumahog ng Kongreso na amyendahan ng ating saligang batas. Bagamat hindi nagbigay ng detalye si Senate President Juan Miguel Zubiri, tinukoy nito ang nagbabadyang panganib sa check and balance dahil sa People's Initiative sa charter change. Binigyang din ni Zubiri na may sapat na batayan upang lalong maging mapagmatiyag ang Senado sa inaasal ng kanilang mga counterpart sa Kamara. Ayon sa Senate President, hindi papayagan ng mataas na kapulungan na kilalanin ng People's Initiative na depektibo at unconstitutional. Diretsahang itinuro naman ni Senador Amy Marcos si House Speaker o ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng pamamahagi ng tig 20 milyong piso sa bawat distrito upang isulong ang Chatcha Signature Campaign. Ayon sa super ate ng Pangulo, ang tinutukay na budget ay galing sa opisina ng kanyang pinsan na si Speaker Romualdez. Ipinahayag pa ni Senator Amy na nagtakda ng timeline ng House Speaker para makompleto ang inisyatiba sa July 9 o matapos ma-verify ng COMELEC ang mga lagda sa Pebrero hanggang Marso. Sinabi ng senador na kundi mapupurnada ang plano, itatakda ng poll body ang plebisito sa June 17 at matatapos ang buong proseso sa July 8. Tumanggap na ang Commission on Elections ng mahigit na 1,000 mga signature forms para sa People's Initiative upang maamyendahan ang 1986 Constitution. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, may kabuuan ng 1,072 na bayan at siyudad ang nagsumiti ng kanilang form. Sa pagtaya, umaabot na rin ng 187 mula sa 254 na distrito sa buong bansa. Sa ilalim ng Constitution, maaaring isulong ang charter change sa pamagitan ng People's Initiative kung saan kailangan ng pirma ng at least 12% ng rehistradong botante na may tig 3% sa bawat distrito. Yung inilatag na rerouting plan para sa kick-off rally ng bagong Pilipinas bukas sa Quirino Grandstand. May karagdagang reporting guild dyan si Noche Cacas. Noche? Magandang morning, Raymond. Ipapatupad ang vehicle routing scheme sa lungsod ng Maynila sa araw ng Linggo o bukas sa January 28, 2024. Kasunod dito, Raymond, ng bagong Pilipinas kick-off rally bukas. Kaya para sa motorista sa Rojas Boulevard, northbound lane, kakanan ng Quirino Avenue at kakaliwa ng Top Avenue at hanggang sa makarating sa inyong destinasyon. Sa mga trucks naman, Raymond, sa northbound at southbound lane ng Rojas Boulevard, mainam na mag-Osmeña Highway na, Quirino Avenue, Nagtahan Street, Lacson Avenue, Yoseco Street, Kapulong
pagsulong Road 10 hanggang makarating sa inyong destinasyon. At sa mga motorista rin na galing ng Road 10 southbound lane sa Anda Circle, kaliwa sa Soriano Avenue, kanan, kaliwa sa Moralia Street, kaliwa sa Magallanes Drive, kanan sa P. Burgos hanggang sa inyong pupuntahan. Sa abiso naman ng otoridad, iwasan lamang ang paligid ng Quirino Grandstand dahil sa closure sa bahagi ng Ruas Boulevard sa Maynila bukas. Mula sa Kananan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Nachika Castor tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Nagatid sa ating oras na 19 na minuto na ho, makalipas ang alas 4. Naimbagabigat, Jim Olier, dita Alcala, Cagayan. At siyempre si Francisco Antonio Ramirez Garcia dyan sa Nueva Ecija. Birthday daw niya ngayon. Naniniwala ang political analyst na si Father Ranhilio Aquino na mas magandang magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas kung Constitutional Convention o CONCON ang gagawin. Paliwanag ng Dean ng Graduate School of Law ng San Beda College, sa ilalim ng CONCON, bubuin ito ng kombinasyon ng mga opisyal na inihalal ng bayan at itinalaga ng administrasyon. Meron din na niyang kapangyarihan dito ang Pangulo na pumili ng mga eksperto sa saligang batas at makita ang dapat baguhin o amyendahan dito. For me, Yes, sir. if you're really intent at restudying the Constitution and reworking the Constitution, there is nothing as good as a constitutional convention. And a constitutional convention that is made up of partly elected and partly appointed members. Kasi ang kabutihan ng partly appointed, makakapili ang Pangulo ng mga taong talagang dalubhasa sa batas at sa saligang batas. Si Father Ranhilio Aquino, ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda College. Hindi mapipigilan na nagpapatuloy na pagsulong ng charter chains ang paparating na 2025 national and local election. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, didiretso ang pagsasagawa ng May 2025 election sa harap ng pagsulong ng Chacha dahil mandato ito ng ating saligang batas. Pero dagdag ni Garcia, mahirapan naman sila sa darating na February 12 hanggang September 30 na registration of voters dahil sa gagawin nilang pagbiberipika ng mga nakalap na pirma para sa People's Initiative. Sabi ng COMELEC Chair, kahit na masuspindi ang registration of voters o kaya ay may plebisito, ipagpapatuloy pa rin ang eleksyon anuman ang mangyari. Sa oras na alas 4:21 ng umaga, may bad news. Bad news sa ating mga motorista dahil nakaambang tumaas na naman ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, big time ang itataas ng gasolina. Yung mga gumagamit ng gasolina dahil posibleng umabot ito ng 2 piso kada litro. Aray ko po. Habang maglalaro naman sa 65 hanggang 85 centavos ang dagdag sa diesel at 20 hanggang 30 centavos sa bawat litro ng kerosene o gaas. Ito na ang ika-4 na susunod na linggo na may pagtaas sa presyo ng krudo, epekto naman o ng produkto ng petrolyo, epekto naman daw ng lumalalang sitwasyon naman sa Red Sea. Tumaas sa 14% o 3.7 million na pamilya ang bilang ng mga nagugutom sa bansa sa huling quarter ng 2023. Anong klaseng gutom ba ito? Sa survey ng Okta Research, lumalabas na 14% ang involuntary hunger o hindi kontroladong sitwasyon ng pagkagutom. Naitalang mas mataas ito kumpara noong September 2023 na nasa 10% lamang o 2.6
milyon na pamilya. Batay sa survey, Visayas ang may pinakamataas na bilang ng mga nakararanas ng gutom na 19%, na sinundan ng Mindanao na 18% at Balance Luzon 11%. Ang tugon ng masa survey na ito ay sinagawa sa magitan ng face-to-face interview na kinabibilangan ng 1,200 respondents. Higit naman sa 4 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang walang nagbago sa kalidad ng kanilang buhay sa nakalipas na isang taon. Batay sa survey ng Social Weather Station OSWS noong December 8 hanggang December 11, 2023. Lumabas din sa survey na 30% ng mga Pinoy ang nag-improve naman ng pamumuhay, habang 25% ang lalo pang nalugmok sa kahirapan. Nagresulta ang survey sa plus 5 net gainer score o mas mataas ng 7 puntos kumpara sa negative 2 noong Setyembre. Gayunman, mas mababa pa rin ang resulta ng survey ng 6 na puntos kung saan ikukumpara noong June na may net gainer score na plus 11. Alas 4:24 sa kabila ng balitang yan, inaasahang lalago naman daw ng 6.5 hanggang 7.5% ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Ayon kay National Economic and Development Authority UNEDA Secretary Arsenio Balisacan, ibig sabihin nito ay asahan ng mas bubuti ang infrastruktura, agrikultura at serbisyo sa Pilipinas. Aray ko. Ano mo sasabing bubuti ang agrikultura sa mga magsisibuyas ng Nueva Ecija na bagsak ang presyo? Ganon din ang gulay mula sa Cordillera. Sabi ni Balisacan, dulot ito ng mas mababang inflation, mas dumaming trabaho at mas competitive market. Sa kabila nito, aminado naman ang NEDA Secretary na hindi naging maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa noong nakaraang taon. Pag itong mga klase ng mga opisyal ng gobyerno ang kausap mo, maliligaw ka lang eh. Dumami ang trabaho, mas competitive daw ang market, bumaba ang inflation. Ang punot dulo pa rin ng lahat yung pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya ay nakukuha ba o nakakamit ba ng isang manggagawang Pilipino. For 26 ng umaga, pabor ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association sa pagtatanggal ng Suggested Retail Price o SRP Bulletin sa mga produkto na plano ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni Stephen Kua, hindi na dapat nakatakutan kung tanggalin ang SRP sa mga produkto dahil hindi ito mauuwi sa pagtaas ng sobra ng mga produkto. Paliwanag ni Kua, may competition din ng mga manufacturers at hindi sila makapagtataas ng presyo kung alam nilang may kakompetensya sa mga produkto na mas mababa ang halaga. Kapakanan ng consumers, kaya kinakontrol ang presyo. Why? Bakit hindi nakakatulong in the long run? Kasi pag kinontrol mo ang presyo at di mo pinabayaan, pag pinabayaan mo, natakot ng tao na paano kung may mag-abuso, di ba? Ito ang aking sagot doon. Ito ang aking sagot doon. May nag-abuso at nagtaas ng presyo, siguradong walang bibili ng produkto niya. Sabihin na natin, lahat ng gumagawa ng sardinas, sabay-sabay, nagtaas ng presyo. May papasok na bagong player. Sigurado yun. May makikinabat siya. So, huwag tayong natakot. Competition will keep people in check. Mungkahi ni Kua, mas mainam na maglabas ng SRP Bulletin ng DTI tuwing may kalamidad na lamang upang maiwasan ang pang-aabuso ng mga negosyante. Ganun naman dapat. Ang SRP is supposed to be used during times of calamity. Any emergency lamang para hindi mag-abuse ang retailers. Let's say, nag-red tide,
isang lugar or tsunami, no? Tapos kulang ang supply, tagtaasan ng presyo ng bilihin, nagdoble ang presyo. Yun, talaga medyo papasok dapat ang SRP doon. Si Ginoong Stephen Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Iniulat naman ng Department of Energy na nakatipid ng gobyerno ng mahigit sa 300 milyong piso sa elektrisidad at 25 milyon naman sa fuel expenses noong nakaraang taon. Bunso dito ng Administrative Order No. 15 sa implementasyon ng Government Energy Management Program. Layo ng programa na pababay ng konsumo sa kuryente at petroleum products upang mapababa ang monthly expenses ng gobyerno. Ayon sa Department of Energy, noong 2023 nang hindi pa pinaigting ang pagtitipid, nakatipid ang gobyerno ng 300 million at 25 million naman sa konsumo ng petroleum products. Maaari lang mabigyan ng insentibo ang mga opisina ng gobyerno na makatitipid ng konsumo ng enerhiya pagkatapos naman ng taon. Plano ng Department of Finance o DOF na isulong ang pag-aproba sa 5 nakapending na mga tax measures sa Kamara para makapangalap ng 213 billion pesos bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa mga tinukoy na panukalan ni Finance Secretary Ralph Recto ang refined priority tax measures. Ayon kay Recto sa kanyang unang linggong panunungkulan bilang kalihim ng Department of Finance, pinag-aralan na niya ang lahat ng mga proposal at mga key provisions na may kaugnayan sa tax reforms. Sakop din sa priority measure ang value-added tax on digital service providers, ang pagpapataw ng excise tax on single-use plastics at package 4 ng Comprehensive Tax Reform Program. Ipinayag pa ng Finance Secretary na isinama rin niya ng DOF ang rationalization ng mining fiscal regime at reforma sa Motor Vehicle Users Charge o MVUC. Magandang umaga kila Willie Bico, si Eduardo Narvaez, si Alona Santino at Alan Francisco, Maria Sobrepeña o Gabi Cruz. Kumusta ka na, Gabi? Si Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Rex Duar, Ana Famoso, Maridel Furukawa, good morning. Si Brenda Bello, Alfredo Cobilla Sr., Antipolo, Jesus Season, Santo Domingo, Ilocos Sur, Cherokee, si Brenda Bello at si Victor Anacion ng Quezon, Felix Estival ng Santa Ana, Manila at Gregoria Romero ng Oriental Mindoro. Ivy Gutierrez, magandang umaga dyan sa Tayug, at saka si Nori Mendoza, Bernilio Cianosa ng Silay City, Negros Occidental, Ramon Abadillo at saka si Nelson Malinaw sa Virginia, si Didi Manuel from Digman, Bacoor City, Cavite. Masarap pa kaya pag patapos ang taglamig, masarap pa kaya yung Digman halo-halo. Si Evelyn Tined, Ria Soto, good morning, at si Len Arain. Paring Joel Mendoza, magandang umaga. Si Berto Pugo, binabati daw niya sila Shaina Castelo at anak ni Kagawad Arce na si Ina Arce. Sino sila? Saan si Kagawad Arce? Nestor Carandang ng Las Vegas, Nevada. Oh, dyan si Kiko Calado. Pakalat-kalat sa mga malalaking hotel dyan sa Las Vegas, Nevada.
Classmate Paul Lumesio, gawis ay wiit pero nasa Baguio City siya ngayon. Congratulations merong mga aktibidad sa araw na ito. Jess Gonzalez, sa Tornino ay senior at si Victor de la Tonga. Good morning, Fred Palses dyan sa Sydney, Australia. Si Ronnie Espanto from Zamboanga City at si Victor pala ay nasa Aklan naman, Malinsangan daw. Standby sa karagdagan pang mga balita, alas 4:34 na ho ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Tuloy-tuloy ang papremyo dito sa MBC. Ito na ang bagong taon, bagong milyon 2024. Libo-libong piso ang ipamimigay sa 8 weekly draws. At sa grand draw, may pagkakataon kang manalo ng 1 million pesos. Bagong taon, bagong milyon 2024. Bubunguna ng iyong mga entries. Ilagay sa isang malinis sa papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP ay ilagay ito sa loob ng white legal size envelope. Sa labas ng envelope, ilagay ang bagong taon, bagong milyon 2024. Ang POP na ginamit at ang NBC radio station sa iyong lugar. At ihulog sa mga drop boxes na matatagpuan sa mga MBC radio stations, DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock at Aksyon Radyo. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Kaya sali na! Bagong taon, bagong milyon 2024. Brought to you by Pride Detergent, Unique Toothpaste, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, White Rose Papaya Soap, Star Wax Floor Wax, Smart Dishwashing Paste. Alam mo ba, noong 2021, nasungkit nila kay Deo Macalma para sa kanyang afternoon program na Break Time sa DZRH ang prestiyosong UP Gandingan Award na iginagawad bilang pagkilala sa mga katangi-tanging pagbabalita, mga programa at mga personalidad. At alam mo rin ba na may nilulutong malaking pasabog ang Manila Broadcasting Company para sa inyo? Kung ano yan, abangan sa darating na February 6. Para sa mas pinalakas na misyon, More Than Radio. Ako si Arnold Herrera. Sama-sama tayong Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan Live. Balik tayo sa ating balitaan, alas 4:41 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. (4:37 ng umaga). Naispatan ang nasa 50 mga Chinese vessels sa karagatan ng Ayungin Shoal. Ayon sa isang maritime security analyst, nangyari ito bago pa man ang rotation at resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Attaché Ray Powell, isang opisyal ng United States Air Force, dumagdag ang bilang mga Chinese vessels sa Mischief Reef o Panganiban Reef kumpara nung nakarang linggo. Dagdag ni Powell, posibleng pinanatili ng China ang presensya nila hanggang sa susunod na resupply mission sa Ayungin Shoal. Makikinig lamang ang China sa mga sasabihin ng Pangulo ukol sa isyu ng West Philippine Sea at hindi sa sinumang opisyales ng Pilipinas.
Ito ang sinabi ni Chinese Ambassador Wang Zilian sa mga umuusbong na pambabatikos sa China Coast Guard hinggil sa mga bagong pangaras nito sa mga Pilipinong mangingisda. Una rito ay maariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang naging mga aksyon ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal kamakailan. Muli ring didinin ni Huang ang naging kasunduan ng China at Pilipinas na resolbahin nilang mga bangayan sa West Philippine Sea sa magitan ng friendly consultation lamang. Kaya napakababa ng yung credibility, may credibility problem ang China sa pakikipag-usap nito sa kahit sino, no? Kahit sino. Iba ang sinasabi kapag kaharap, iba ang ginagawa kapag nakatalikod. Awol na membro ng Philippine Army pinagbabaril ng kanyang kasamahang susundo sana sa kanya sa Labrador, Pangasinan. Si Freddy Fajardo sa detalye ng balitang yan mula sa Pangasinan. Freddy! Ginulantang ng sunod-sunod na putok ng baril ang tahimik na barangay Uyong Labrador kahapon ng umaga at nahintakutan ng mga tao sa lugar na nagdulot din ng mabigat na daloy ng trapiko sa National Highway dahil agad naglagay ng checkpoint ang PNP. Sa pulong balitaan sinabi ni Pangasinan Provincial PNP Director Colonel Jeff Fanged na alas 8:20 ng umaga kahapon 6 na miyembro ng 1st Scout Ranger Regiment ng Philippine Army mula sa Camp Tixon, San Miguel, Bulacan ang nagtungo sa tahanan ng kanilang kasama ni si Master Sergeant Dennis Malong Quijado sa nasabing lugar upang sunduin ito dahil sa 2 linggo na itong awol at nagkaroon pa ng pag-uusap bago nagpasyang sumama si Quijado. Subalit paglabas ng kanilang compound bigla umanong naglabas ng maikling baril ito at pinagbabarlang isa sa kanyang kasamahan na nakilalang si Marianito Bulante, 47 anyos, active enlisted AFP, kaya nagkaroon ng palitan ng putok at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang bahay ang suspect. Agad nakaresponde ang Labrador Police sa pamumuno ni Chief of Police Captain Dario Ico at pinasalubungan sila ng putok ng suspect. Agad nilang nasecure ang lugar upang hindi na ito makalabas. Pagdating sa lugar nila Colonel Fanged at ang tropa ng 71st IB ng Philippine Army na nakabase sa mga tren na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Benny Singka, nagkaroon ng negosasyon kung saan hiling umano ng suspect na susuko lamang siya sa kanyang kamag-anak na opisyal ng Army. Subalit dakong alas 11 ng tanghali isang putok ang umalingaw-ngaw at lumabas ang kanyang kapatid at sinabi sa mga otoridad na nagbaril siya sa sarili. Narito ang bahagi ng pahayag ni Colonel Fanged. Agad na responde yung ating kapulisan at nagkaroon ng firefight, nagkaroon ng putukan. We're very fortunate na walang nadamay ng mga civilian at mga bystanders kasi agad na na-contain naman yung highway natin. And nagka-attempt tayo ng negotiation to doon sa kanyang mga kamag-anak at nakausap naman siya ng maayos, and then initially na may nire-require siya na kasamahan din niya na kamag-anak na member din ng Philippine Army at doon daw siya susuko. So nag-initiate tayo ng contact person na yon na sinasabi niyang sa susuko at hinihintay sana natin. But then around mag-11 kanina, bigla naman tayong nakarinig ng putok at lumabas yung kanyang kapatid. In-inform tayo na nagsuicide. Nadala pang suspect sa hospital, ganun din ang biktimang si Bulante na parehong idineklarang dead on arrival na ng mga doktor. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo at tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo mula dyan sa Pangasinan. Good morning kay Colonel Jeff Fanged, ang Provincial Director ng Pangasinan Provincial Police Office. 3 kababaihan, kasama daw ang 2 menor de edad, minolestya naman sa Olongapo City, suspect arestado. Dani Kumilang sa detalye ng balitang ito. Dani.
Dumulog sa Police Station 4 ng Olongapo City at personal na nagsampa ng reklamo ang 3 biktima laban sa isang nagngangalang alias Joe, isang 30 anyos na lalaki at taga Amelia Heights, Port 15, Old Cabalan, Olongapo City. Ang mga biktima na nagsampa ng reklamo ay itinago sa mga pangalang Klo, isang 9 na taong gulang na babae nakatira sa Old Cabalan, Olongapo City, alias Lingit, isang 13 anyos na babae, grade 7 student sa San Antonio, Zambales, at isang alias Ron, isang 30 anyos na gulang na babae at nakatira naman ito sa Cabalan, Olongapo City. Ayon sa ulat, naganap ang pang-aabuso sa mga biktima nitong January 24, 2024 bandang 10:30 PM at alas 11:30 ng gabi at January 25, 2024 bandang alas 12 ng gabi. Ang insidente ay agad idinulog ng mga biktima sa PNP. Naharap ang suspect na naaresto na si alias Diyos sa paglabag sa RA 7610, violation of RA 11648, statutory rape at RA 9262, physical abuse. Nabatid na mga biktima ay nakatira sa iisang bahay kung saan naganap ang pang-aabuso. Sa mabilis na follow-up operation ng PNP ay kaagad na nadakip ang suspect na ngayon ay himas rihas sa loob ng kulungan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kubilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Panukalang batas para maging regional hospital ang Oriental Mindoro Provincial Hospital aprobado naman na sa Kamara. Mula sa radyo natin sa Calapan City, alamin natin ang detalye mula kay Jerry Alcaide. Iniakyat na sa Senado ang panukalang batas ni Oriental Mindoro 2nd District Congressman Arnan Panaligan na gagawing regional hospital ang kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital na pangangasiwaan ng Department of Health. Ibinalita ni Congressman Panaligan na nagkaroon ng botong 177 at walang tumutol o abstention ni isang mambabatas sa mababang kapulungan sa House Bill number 9720 na kanyang iniakda upang magkaroon ng maayos na serbisyo ang nasabing hospital. Kapag ganap ng naging regional hospital, inaasahan na magpapaayos ang mga pasilidad at madadagdagan ang bilang ng mga doktor, nurse at iba pang health workers. Sinabi ni Panaligan na mahaba pang proseso ang dadaanan bago pa ma-take over ng DOH ang provincial hospital dahil ito ay masusi pang pag-aaralan sa Senado. Ang OMPH ang Primary Referral Hospital hindi lamang sa Oriental Mindoro kundi sa mga karatig probinsya sa rehiyon ng Mimaropa. Mula rito sa 96.9 radyo natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ako si Jerry Alcaide, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Yan yung mga panukalang tiyak na maiipit na ngayon dahil sa bangayan ng mga lider ng Kamara at ng Senado. Isang estudyante pinagbabaril naman sa bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat. Detalye ng balita mula sa radyo natin Sultan Kudarat kay Jojo Gait. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan ng Lebak habang sakay ang motorsiklo at binabaybay ang daan sa Purok Nara 2B, Barangay Poblacion 1, Lebak, Sultan Kudarat, isang di nakikilalang sospek ang biglang namaril sa biktima sa dakong alauna ng umaga noong Enero 24 taong kasalukuyan. Ang biktimang si Philip James de la Cruz, 25 years old, estudyante at residente ng Sitio Apos, Barangay Tagisa, Lebak, Sultan Kudarat. Agarang nakapagresponde ang kapulisan at dinala ang biktima sa Sultan Kudarat District Hospital. Maswerteng buhay ang biktima. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang 5 pirasong basyo ng kalibre 45. Kasalukuyan nakatakas ang sospek at inaalam pa rin ng kapulisan ng Lebak ang motibo ng pamamaril ayon sa Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Julius Malcontento na aking nakapanayam. Ang balitang ito ay mula dito sa 105.1 FM, Radyo Natin Lebak. Ako si Jojo Gait kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Magandang umaga, sabi nito ni Victor Anacion, pinababati daw niya si Kuya Bising Kampaner ng Gumaka, Quezon na laging nakikinig. Si Joel Yatco, Art Sabtab, si Joms Talahuron, Boots Villegas at si Nestor Carandang. Good morning kay Aldi Idorot at Annalyn Lang from Offenburg, Germany. Ba? Anong oras dyan ngayon, Annalyn? At si Lani Fabro Aguilar at Berhel Sakdalan. Inaasang tatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa bansang Vietnam ang maritime issue sa rehiyon, kasama ang kanyang First Lady na si Lisa Marcos o Lisa Araneta Marcos at mga opisyal ng gabinete. Si Pangulong Bongbong Marcos ay bibiyahe sa naturang bansa para sa isang state visit mula January 29 sa Lunes hanggang araw ng Martes, January 30. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Eileen Mendiola Rao na makakausap ng Pangulo ang tatlong leader ng Vietnam at kabilang sa maging paksa ng kanilang diskusyon ay ang maritime issue sa South China Sea. Ngayon man, tumanggi ang opisyal na idetalye ang naturang usapin. Ayon sa DFA, lalagda sa maritime deal ang Coast Guard ng Pilipinas at ganoon din ng Vietnam. Mga Lotto bettors. Magandang umaga. Yan lahat mga tumataya ng loto. Hindi kayang dayain ang sistema ng Lotto draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Iyan naman ang binigyang day ni PCSO General Manager Melquiades Mel Robles sa gitna ng mga espekulasyon bunsod ng inedit na larawan ng Lotto winner na kanilang inilabas. Ayon kay Robles, game of chance ang Lotto at real-time ang pagbola rito kaya't walang paraan upang ito'y dayain. Dagdag pa ni Robles sa puna ni Senator Coco Pimentel tungkol sa mabilis na pagkakasungkit sa panalo ng Lotto nung malaki na ang premyo. Hindi na ito katakataka dahil mas marami ang tumataya kapag malaki ang jackpot prize. The bigger the pot, the more bettors. Now, if you would compare po yung jackpot ngayon saka yung sales ngayon, kumpara sa kung anong panahon lang chinecheck nila, ay malaki pong pagkakaiba. We stand by the figures. The more bettors, the more chances. But even then, wala po tayong makokontrol dyan. I'm always saying, how do you control the game of chance? Do you rig the draw? O pakita nyo kaya nyong i-rig yung draw. Or sabi nila, i-insert nyo. Sa tingin namin, mahirap pong gawin yun dahil bago pa po sila nagduda, ako napaka-proging kong tao. Sinek ko na po yan personally. Sinagot ni PCSO General Manager Mel Robles ang hamon ni Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte na nananawagan ng kanyang pagbitiw sa pwesto sa harap ng mga kontrobersiya sa Lotto. Sa panayam ng DZR rate, sinabi ni Robles na handa siyang mag-resign kung ito ay hilingin sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa ni Robles, tinitimbang din niya ang hamon ng kongresista sa dami ng tagumpay ng PCSO sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Partikular na binanggit ni Robles ang record-breaking nilang target na kita at pagkilala bilang Most Improved Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC. We reached our target, had a surplus of 4 billion. We're the most improved GOCC sa transparency. Awarded ho kami. So tinitignan ko po, tinitimbang ko yung sinasabi nila sa na-achieve ng PCSO under my watch. And modesty aside, baka ako hindi nila ako alam yung aming mga achievements. Titignan ko naman po yung performance ko at sabihin naman ng presidente o ng ano na, masumatingin sa akin, hindi na ako kailangan sabihan eh. Paramdaman lang ako ng kahit na bahagya. Ako, readily ho ako. Yan ho ang strength ko eh. I'm ready to resign every day. PCSO General Manager Mel Robles. Pero hindi pa tapos ang pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement
tungkol dyan sa kontrobersiya sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nagbabala ang Department of Transportation sa publiko nitong Biyernes kaugnay ng isang Facebook page na nagpapanggap na official page ng ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na ang Metro Manila Facebook page ay hindi ang opisyal ng social media account nito at hindi rin nito nire-represent ang AF Payment Incorporated na may-ari ng beep cards. Dagdag pa ni ASEC for Railways at MRT3 Officer in Charge Georgette Aquino, peke ang nasabing page at hindi sila nang hihingi ng anumang impormasyon sa mga credit cards ng publiko. Pinaalahanan din nila ang publiko na sa opisyal lamang ng social media accounts ng DOTR, MRT3 at LRT lamang sila mag-antabay ng mga anunsyo. Dahing mga ngayon ingat-ingat ho tayo. Ingat-ingat dahil dami ng mga scammer. Naglipa na, most especially using the internet. Magandang umaga, Lakay, Tom Desa, Dita Ballesteros, Cagayan. Si Berto Pugo. Binabati daw niya sila CJ at CK Bunag. At happy fiesta sa San Pablo sa Tondo, Maynila. Joel Andales, Roberto de la Paz. Binabati ni Roberto ang kanyang asawa na si Jocelyn ng happy birthday. At si Annalyn Lang from good evening o gabi doon pala sa Germany. Hindi na irerekomenda ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawig sa consolidation ng public utility vehicle operators para bumuo ng kooperatiba o korporasyon sa sandaling mag-expire ang bagong deadline sa April 30, 2024. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, sa palagay niya ay sapat na ang 3 buwan para makapag-consolidate. Sabi pa ni Bautista, ito na ang ika-8 extension para sa pagpapalawig sa application ng consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Matatandaan na noong Miyerkules ay naprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ni Bautista na extend para sa mga nais pang sumali sa franchise consolidation para sa PUVMP. Maganda din siguro maliban doon sa mga ibinabandera ng DOTR, lalo na ng LTFRB ng mga success story. Dahil hindi naman natin itinatatua na meron talagang mga magagandang nangyari sa consolidation na yan. Maganda yung kooperatiba, kumikita ng maganda. Yung iba. Pero tingnan din naman yung kabilang panig. Dahil hindi po pwedeng ang istorya o kwento ay iisang panig lang. Normally, 2 yan. Kalimitan nga 3 Di ba? Ang sayo, ang sa kanya, at ang katotohanan. 3 lagi yan. Pero dito sa kwentong ito, sabihin na natin kahit 2. Kasi ang ibinabandera lagi ho ng DOTR dito yung magandang balita. Maganda, nag-consolidate, kumita ng maganda. Ayun. Pero ang downside, ang reklamo naman ng mga drivers dito, bugbog sila sa oras. Bugbog sila sa oras dahil para silang, empleyado na lang sila Kumbulyawan sila ng mga opisyal ng kooperatiba, ganun-ganun na lang. Kailangan mong sumunod sa pila. Hindi gaya dati na, ibig sabihin, yung pila, pag oras mo bumiyay ka, sa ayaw at sa gusto mo. Dati kasi, petiks lang, hataw sa umaga, hataw sa hapon. Pagdating ng tanghali, log 2, siyempre, pahinga. Dito, walang pahinga. Tuloy-tuloy ang biyahe. Yun ang kwento ng mga drivers dyan.
Wala din naman silang magawa dahil mga ordinaryong empleyado na nga sila ng kooperatiba. Meron ding mga kwento ng mga nakatenga ngayon na mga bagong, hindi naman jeep ang tawag dyan, minibus yan eh. Hindi nababayaran ng mga kooperatiba dahil lugi, hindi na ayos. Yung korporasyon naman, tinaga sila, yung binuo na korporasyon, tinaga sila ng husto, yung mga driver sa kamay. So, siguro, hindi naman natin sinasabing hindi maganda yung PUV modernization program, pero tingnan, hindi lang yung success story, pero yung mga unsuccessful na kwento din ay dapat din tingnan ng DOTR. Baka yung 3 buwan na yan, wala parang 3 araw lang yan. Ang bilis ng panahon gaya ng Enero, tingnan nyo, kailan lang tayo nagbabatian ng Merry Christmas, Happy New Year ngayon. Patapos ng Enero, 11 months na lang, Pasko na naman. Good morning kay Leo Habares dyan sa Puerto Princesa City, Palawan at Rogelio Losura dyan sa Novaliches, Quezon City. Standby sa karagdagan pang mga balita sa susunod na ating palatuntunan. Ako ho si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. 2 minuto na lang, 5:00 na. RH Rapido Hataw Balita.